Ngayong pag-ibig, madalas po nating pinagdiriwang ang pagmamahal sa pamagitan ng mga romantic gestures at pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit higit pa po sa kilig, mahalaga rin pagtuunan po ng pansin na ang pusong nagbibigay buhay at lakas sa atin araw-araw. Kasabay ng selebrasyon ng pag-ibig ay ang pagunita ng sa Philippine Heart Month na layong paalalahanan ng bawat isa patungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng ating puso. At para pag-usapan po yan, makakasama po natin si Dr. Alan Gumatay. Doc, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Doc, good morning. Nag-autofocus. Good morning, Doc Alan. We're live. Dr. Alan. Good morning. Naku, mukhang hindi pa tayo naririnig ni Hello, Dr. yeah. Alan. Good morning. Narinig niyo na po kami, Doc? I think Doc Alan can't hear us, ano. Pero mahalaga itong pag-uusapan natin, Audrey, tungkol sa ating puso. Kasi hindi mo alam, minsan baka kailangan mo na pala talaga magpakonsulta sa doktor para ma-prevent ang anumang hindi magandang Ayun na nga eh. Eto, may nabalitaan lang ako recently, no, dito sa kapitbahay nating opisina, also a government agency, may driver dyan, na nagbabasketball lang daw nung Lunes. Eh habang nagbabasketball, inatake. Tapos dinala sa ospital hanggang nawala na. So, ano pa bang kailangan gawin? Nag-exercise naman. But sometimes, talagang kailangan may mga dapat na pag-iingat. Lalo na kung meron ng mga komplikasyon yung puso mo. Ayan, mga lilinawin natin at kaklaruhin natin yan mamaya kay Dr. Alan. Pero eto, Audrey, Eto naman, sige. Ayan. Nandiyan na ba si Doc? Mukhang Doc, wala morning. pa. Good Magandang morning. Ayun. Alright. Morning. Narinig niyo na po kami, Doc? Yes, ma'am. Yes, sir. Good morning po. Loud and clear Alright. na po. O, sige po, simulan na po natin ang ating pag-uusap. Ano po ba ang kahalagahan ng Philippine Heart Month sa pagpag-aalaga na po ng kamalayan tungkol po sa cardiovascular health? Ayan, oo, no? So, salamat sa tanong, no? Alam nyo ba na ang Philippine Heart Month ay proklamasyon siya, 1970s pa. At ang purpose niya is awareness. So, kumbaga parang pagpasko, naalala natin ay pagiging yung pamilya, yung Christmas, si Lord, no? Pagka Holy Week, iniintindi natin si Lord, ganyan. Pero pagka February or Heart Month, puso naman. So, nire-remind tayo na alagaan ng puso. May constant reminder. Alright. Doc, paano po makakatulong yung regular na pagpapacheck up sa pagpapanatiling malusog po yung ating puso? Oo, no? So, tamang tanong yan, no? Kanina binanggit nyo nga, atleta, na hindi mo lang kala mo healthy, biglang inatake sa puso. Ang puso kasi ay kadalasan walang simptomas pag may problema. Biglaan na talaga nagkakaaberya. Kaya nga ang tawag natin, traidorang atake. So, kung ikaw ay may sakit sa puso at walang simptomas, paano mo malalaman? Talagang kailangan magpa-check up. At 3 ang test na ginagawa natin sa puso. Una, ECG, so yung tibok. Pangalawa, yung 2D echo, so yung size ng puso at galaw. At pangatlo, yung stress test. Diyan natin ginagawa yung pagpapahirap sa puso ng konti, i-stressin natin. At malalaman natin ngayon kung siya ay merong problema na magiging tutungo sa heart attack. How frequent kaya dapat pumunta po sa Dr. Doc para isagawa itong mga test na ito? Lalo na po kung mayroon na mga past na mga naranasan na medyo sumasakit po yung ating dibdib. Tama, no? Dati ang rekomendasyon actually kapag ikaw ay 40 anyos paakyat, once a year. Ngayon, dahil nga puro bata na nakikita natin, o pabata sila ng pabata, kung ikaw ay mayroon nararamdaman, magpatingin na para hindi mahuli ang lahat. Pero kung napansin nyo, no? Naghihingi na rin ng mga clearance para sa mga sumasali sa marathon, sa fun run, sa varsity. So medyo aware naman talaga na ang mga tao. Mas gusto natin na mas marami lang makaalam pa. Well, personally, Doc, sa akin, ako po yung napaka-athletic na tao. Mahilig akong mag-basketball at maraming klase ng exercise. Pero lagi akong kinakabahan dahil meron akong mga nababalitaan na, alam mo yun, in the middle ng kanilang pag-exercise, sila inaatake. Gaano po nakakaapekto sa health ng puso yung kulang sa tulog, o halimbawa laging puyat, at yung pagdadayat? Parang tayo. Parang tayo lahat no?
tandaan natin, ano ba ang mga naninira ng puso, no? So, ang usual na alam, high blood, diabetes, cholesterol, sigarilyo, alak, ang puyat kasama doon, no? Pero isama na rin natin, polusyon, maling pagkain, walang exercise, lumalaki, maling timbang. So, lahat kasi ito, naninira ng puso. So, ang idea ko dyan, kung ano yung kaya mong ayusin, ayusin mo, no? So, kung lahi, wala tayong magagawa. Pero pagkain, may magagawa tayo. Timbang, may magagawa tayo. Yung tulog, tulad nga ng nabanggit mo, no? Nasa trabaho kasi natin no? So, security guard, minsan magsasabi sa akin, BPO, Doc, ang trabaho ko sa gabi talaga. Paano yun? Lagi akong puyat. So, ang sagot ko, ang aayusin ko, yung kaya kong ayusin. Tanggalin yung bisyo, tanggalin yung maling pagkain, konting galaw, huwag magpapabigat. So, ifo-focus ko doon sa mga kaya kong ayusin. More on to that case, yung nabanggit mo na kasamang si Audrey. So, ano po ba yung mga ganong na bigla ang aatakihin ka sa puso? Could it have been prevented kung nagkaroon siguro ng mga earlier consultations, mga tests? Ano po ba ang inyong magiging advice po, Doc? Or may warning ba, Doc? Meron bang kino-communicate yung ating katawan na nagbibigay ng warning sa atin na malapit ka ng atakihin sa Pero puso? tridor nga daw sabi nito, walang symptoms Doc. Dalawa, tama, no? Kung iisipin kasi dalawa ang problema ng puso kung tutuusin. Sa simula, yung bara na tinatawag natin, paunti-unting nagde-deposito na sila sa ugat. So, pasikip ng pasikip yung daloy ng dugo, no? So, yan ay nanggagaling nga sa pagkain mali, cholesterol, taba, tapos magde-deposito sa ugat, pasikip ng pasikip. So, yung daloy ng dugo, pag paunti ng paunti, nakakaramdam tayo minsan. So, pag ikaw ay nagpapagod, pumupwersa, nakakaramdam ng masakit sa dibdib, masakit sa panga, masakit sa balikat, kinakapos ng hininga, minsan sumasakit ng sikmura. Pero, pag pinahinga mo, nawawala. So, ito maganda magpatingin talaga, no? Kaya nating pangunahan ang aberya. However, merong pagkakataon din na bumabara na nagkakaroon ng pagsikip, hindi pa naman grabe. Pero dahil sa high blood, sigarilyo, stress, nagiging irritable yung bara, nagkakaroon ng break, nagkakaroon ng rupture, nagkakaroon ng blood clot at bigla nagsasara yung daloy ng dugo. At sa ganung pagkakataon, atake na kaagad. So walang simptomas, bigla ang atake. So hindi lahat ng pagkakataon merong simptomas talaga. Ayan. Well, siguro, mensahe nyo na lamang po sa ating po mga viewers para maingganyo rin po sila maging heart conscious everyday. Tama, no? So, ngayon po ay Philippine Heart Month. Valentine's Day din bukas. Ang puso ay inaalagaan emotionally at inaalagaan din physically. So, ang Philippine Heart Month po ay ginawa para magbigay focus sa ating puso, kalusugan ng puso. So, alam pa rin natin, tamang timbang, tamang kain, tamang exercise, patingin sa doktor hanggat kaya. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa aming umaga. Dr. Alan Gumatay, maraming salamat. Thanks, Doc.